Umani ng matinding reaksyon mula sa ilang kongresista ang opening statement ng Defense Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa gitna ng pagdinig sa The Hague kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity, tinawag ng ilang mambabatas na gaslighting at political rhetoric ang naging linya ng depensa. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. With these rules in place, Sa harap ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, iginiit ni Defense Counsel Nicholas Kaufman na walang pananagutang kriminal si dating Pangulong Rodrigo Duterte pagdating sa madugong war on drugs at inilarawan ang kaso bilang may bahid ng politika. Ngunit para sa ilang kongresista, malinaw ang basa nila. Hindi ito simpleng legal defense, kundi isang pagtatangkang baluktutin umano ang naratibo. Ayon kay ML Party List Representative Laila De Lima, ang naging estilo ng depensa ay paglihis umano sa sentro ng usapin. Di ba yung ginawa naman ng Defense Counsel ay more on political rhetoric. Meron pang pagka-gaslighting yung ginawa ng Defense Counsel. Giit ni De Lima, hindi maaaring ituring na necessary evil ang libo-libong pagkamatay sa ilalim ng war on drugs. Para bang sinasanitize niya yung naririnig natin palagi noon on a regular basis, yung pag-iinganyo niya sa pagpatay sa mga kapulisan at sa mga other forces na pagpatay. Matatanda ang batay sa ulat ng ICC Office of the Prosecutor, tinatayang nasa libo-libong kaso ng extrajudicial killings ang iniimbestigahan, partikular mula 2016 hanggang 2019. Sa panig naman ng Makabayan Bloc, inaasahan na nila ang magiging linya ng depensa, ang paglalagay ng politika sa sentro ng argumento. Evidence to sa atin na wala talaga silang bala. Evidence to na at the end of the day, alam nila na guilty sila. Ayon pa sa kanila, maaaring umubra ang ganitong argumento sa lokal na audience. Ngunit hindi umano ito tumatalab sa mga mahistrado ng ICC. Para sa mga mambabatas, ang confirmation of charges hearing ay hindi pa ang aktual na trial, kundi pagtukoy kung may substantial grounds ba upang ituloy ang kaso. Binigyang diin din ni De Lima ang mensahe ng legal representative ng mga biktima sa ICC na umano'y nagsalita para sa mga pamilyang matagal nang naghihintay ng hustisya. Ang pinakahalaga dito sa usapin na ito, whether it's within the court or outside the court, ay yung sitwasyon ng mga biktima na hanggang ngayon hindi pa nakakakamit ng hustisya. Kaya umaasa sila ng tuluyan, ng seryoso sa ICC process. Habang nagpapatuloy ang proseso sa The Hague, isang bagay ang malinaw sa Kamara. Ang laban ay hindi lamang tungkol sa depensa at prosekusyon, kundi sa bersyon ng katotohanan na mananaig sa huli. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.